Jesus Christ to Godbread Golden Church. And I'm so thankful and having privilege from the Lord to be the servant of the Lord today, to declare the wonders, the power, the enlightenment, and the glory in the Word of God. Amen. Okay, Matthew chapter 25, verse 15. Amen. To 28. Medyo dagdag lang ng konting verse. Amen po ba? Again, it will be like a man going on a journey who called his servant and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold, to the other 2 bags, and to the other 1 bag, each according to his ability. Then he went out on his journey. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold? See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. And the man who had 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold? See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, you wicked, lazy servant! So you know that I harvest where I have not sown and gathered where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I return, I would have received it with interest. So the bag of gold from him and gave it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more. Then will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Diyos na buhay, amang banal na nasa langit, maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at habag at pagkakataon na patuloy mo kaming binibigyan at pinapahiram ng buhay at piniyak. Tunay nga, O Diyos, parang kapag kami may kabataan, parang mga Superman, O Lord God. Pero minsan nakakalimutan namin na aming buhay ay pahiram mo lamang, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagmamalaki, Panginoon. At ikaw na kung bahalang lumukop sa akin, O Lord, kaya mo kung maging blessing sa mga tao na kinatala mo. Hindi ko po sila kilala. Pero ako po'y higit na ako po'y nagtitiwala sa iyo na alam mo lahat ang kanilang mga pangangailangan. Kausapin mo kami lahat, turuan mo kami lahat, at hayaan mo, Diyos, makakain kami sa pagkain namin spiritual sa araw na ito. Busugin mo kami, at painimin mo kami, Lord God, at tubig na nagkakain sa iyo. Ibaba mo lamang ako sa pinakamababa upang maitaas ko lamang ang kaisa-isa at dakilang pangalan mo. Nasaway ko lahat ng gawa ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Lahat ng pagdududa, lahat ng kahinaan, lahat ng mga antok, O Lord, mga spirito ng antok, O Lord God, ay pinapaklian mo sa pangalan ni Jesus. Palayarin mo, Lord God, ang iyong excellent spirit na siyang mangungusap at
at magkocontrol sa gawa nito. Pagpalain mo kami, ikaw lahat ng, sa'yo lahat ng pabulit pagsamba sa ngalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Alapakan po natin ang ibang ng praise. Okay, praise God. Okay, kaya. Okay, you may all be seated, please, in the presence of the Lord. Amen. Okay, brothers and sisters, today's talent po, mga kapatid, talaga ako pinatutuwa sa ating Panginoon. Dahil talagang nakita ko talagang marami talagang may talent dito sa To God Be the Glory. Talagang through this opportunity, mga kapatid, na-unearth natin sila lumabas po yung mga talent po na ibinigay po sa atin ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, praise God. Palakpakan din po natin po ang mga nag-perform. Amen po ba? Dahil they have, in spite of their busy schedule, they have given their best. Amen po ba? So in our introduction, brothers and sisters, talents are given as gifts from God. Lahat daw po tayo po, mga kapatid. Amen po ba? As what we have mentioned a while ago, every good thing comes from the Lord. Lahat daw po ng mga mabubuting mga bagay, amen po ba, gaya ng pagkanta, pag-awit, pagdrama, amen po ba, ay lahat po yan ay galing po ito sa ating Panginoon. Amen po ba? At hindi ka papabayaan ng ating Panginoon. Why? Meron naman binigay sa atin ng ating Panginoon ng mga talents, skills, amen po ba, mga kapatid, so that we would be able to survive, thrive, and to be driven to the purpose of God. Amen po ba? Lahat po tayo po ay binigyan po ng ating Panginoon. Kaya hindi natin pwede sabihin na tayo po ay pinabayaan po ng ating Panginoon. Lahat ng mga may talent mo sabihin, praise the Lord. Ang talent po hindi lamang po restricted sa pagkanta, pag-awit, pagdrama po, mga kapatid. Iba magaling po sa computer, iba magaling po, mga kapatid. Iba po mga klaseng mga talent po. Hindi na po natin isa-isahin pa po, mga kapatid. But all of these talents, brothers and sisters, as we all know, every talent has a responsibility. Bawat isa po sa atin po, meron po tayong pananagutan sa ating Panginoon. Ano man po ang pinagkatiwala sa ating Diyos na buhay, kailangan po yan, mapakinabangan po yan ng ating Panginoon. As naalala ko nga, mga kapatid, si Spider-Man, ang sabi ni Spider-Man po, mga kapatid, with great powers comes great responsibility. Amen po ba? In fact, brothers and sisters, when we talk about responsibility, we also talk about accountability. Everybody say accountability. Amen po ba? As was mentioned a while ago in the text, brothers and sisters, that the rich man who entrusted, amen po ba? Naniniwala pa kayo, mga kapatid, na ang Diyos po nagtitiwala po sa atin yan? Kung tayo po nagtitiwala tayo sa Diyos, pinagkakatiwalaan din tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Lahat ng mga gifts, mga talent po, galing po yan, pinagkatiwala, it is entrusted to us. Gaya po na binasa po natin sa text po, mga kapatid. Kaya lang sa dulo po, mga kapatid, lahat ng kanyang pinagkatiwalaan, amen po ba, binigyan na ng responsibility, in the end, binigyan din po sila ng accountability. Binilang din po ng ating Panginoon. Doon sa lima, hinahanap niya kung tumubo ba o hindi. Doon sa dalawa, hinahanap pa niya kung tumubo o hindi. Doon sa isa, hinahanap pa niya kung tumubo o hindi. Bawat isa sa atin po, mga kapatid, amen po ba, huhusgahan po tayo ng ating Panginoon kung ano ang mga ginawa po natin sa mga binigay sa atin ng ating Diyos na buhay. Palagpakan po natin ang ating Lord, praise God. Hallelujah. Kasi sa mga kapatid, ano man ang ipagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, kailangan po natin yan pinagyayaman. We have to enrich and cultivate every gift that God gave us. Amen po ba, mga kapatid? When you say you are cultivating, you are enriching, amen po ba, pinagyayaman mo, ano man ang pinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon. Yung lima, pinagyaman niya, pinaggusto niya, yung lima, naging 10. Yung dalawa, naging 4, mga kapatid. Ngunit yung isa, nilibing daw po niya sa lupa ang kayamanan. Hindi na pinagyaman po, mga kapatid. At ang Diyos nagalit dun sa tao na hindi niya pinagyaman ang kanyang gifts. Amen po ba? In fact, mga kapatid, ang sabi po sa kanya, mga kapatid, amen po ba? In verse 28, pakibalik nga, brother. Amen po ba? In verse 28, so the bag of gold from him and gave it to the one who has 10 bags. Amen po ba?
Yung nag-iisa na lang na ibinigay sa Kanya, kinuha pa ng ating Panginoon, binawi ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? O sabihin nito, ang Diyos po pala bumabawi din ng blessing. Gusto natin ibigay sa atin ang blessing po. Amen po ba? Pero kapag tayo binigyan, dapat pagyamanin po natin yan. Palakpakan po natin ang ating Lord, praise God. So they take the bag of gold from here and gave it to the one who has 10 bags. Amen po ba? Kasi nito mga kapatid, nasasayang po mga kapatid ang ating mga talents, ating mga gifts, ating mga abilities, o ating mga special skills kapag hindi po natin yan pinapagamit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Amen. So ano po yung sabihin nito mga kapatid? Paul is sa atin po mga kapatid. We must reach our fullest potential. Ay, babala siya, fullest potential. Pag sinabi ng ating Panginoon, you need to be 100%, God will not settle for anything less. Amen po mga kapatid. Pag sabi nito, pag binigyan ka ng 5 talent ng ating Panginoon, dapat yung 5 yun, gamitin mo for the glory of God. Hindi mo ubra po mga kapatid, na yung 5, 3 lang ang pinagamit natin sa ating Panginoon. O di kaya isa lang ang pinagamit natin sa ating Panginoon. O di kaya isa lang ang pinagamit. O di kaya hindi natin ginamit yan sa ating Panginoon po mga kapatid. Meron po tayong pananagutan sa ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Lord, praise God. Amen. Ang tanong po mga kapatid, amen po ba? Bakit marami pong tao po mga kapatid? May mga gifts, may mga talent po mga kapatid. But we never seem to reach our fullest potential in spite of our gifting. Amen po mga kapatid. Gusto niyo pong malaman? Sino pong gustong yumaman magsabing praise the Lord? Ang pagyaman po, hindi lamang po piling material. Amen po ba? God wants to enrich us. God wants to prosper us in all aspects of our lives. Amen po ba? If you have a gift of singing, if you have a gift of acting, if you have a gift of playing musical instruments, if you have a gift of computer, if you have any gifts, brothers and sisters, these gifts must be harnessed before the Lord. And when you are harnessing whatever God gives you, you are enriching them, you are cultivating them, and you become very prosperous. Ikaw ay nagiging mayaman sa harapan ng ating Panginoon. Amen mo ba? Dahil kapag pinagyayaman mo, yung mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon, kayang-kaya ka niyang pagkatiwalaan pa ng marami pang blessing. Palakpakan po natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! Sino pong gustong yumaman, magsabing praise the Lord? The Bible says in 1 Samuel chapter 17 verse 4 to 5, 45 to 51. Then David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Sino po ang may mga pagsubok dito mo sabihin, praise the Lord? Sino po ang may ginakalangan mo sabihin, amen? Sino po ang may mga labanan yan mo sabihin, praise God? Alam niyo po mga kapatid, noon dati, kapag tayo po ay may kabigatan, tayo po ay may pagsubok po mga kapatid, we are using our mind, we are using our talent, we are using our skills, we are using our connections, we are using manipulation po mga kapatid. But praise be to God po mga kapatid. The one thing that will change and must be renewed in our heart is that our hearts must be renewed in our spirit, in our commitment to God. Amen po mga kapatid. Pag may pagsubok ka, pag may labanan ka mga kapatid, huwag mo siyang palabanin in the natural. Labanan mo siya sa pangalan ni Jesus. Ano man mga kapatid, ang itapat mo sa pangalan at dugo ng ating Panginoon Kristo ay tutumba. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Cancer ay naluluso sa pangalan ni Jesus. Ang pag ay marinig sa pangalan ni Jesus. Ano na yung pagsubok na mapigat sa'yo? Amen po, gawin na nga yung ginawa ng pangalan ni Lord mga kapatid. Nag-praise sa pangalan ni Jesus. Mountains fall down in the name of Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Lord. That is why, brothers and sisters, we need to understand what is in the name of Jesus Christ. Kaya na po mga kapatid, pinakamatindi po natin na sandata po mga brothers and sisters kapag tayo po ay may labanan po mga kapatid. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God.
my hands, and I'll strike you down and cut your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. All those gathering here will know that there is not a sword or spear that the Lord saves, but the battle is the Lord's. Sabi mo sa katabi mo, sister, brother, the battle is the Lord's. Ang labanan, amen po ba, ay sa Panginoon. Amen po ba? God will fight for you. Sino naniniwala, ang Diyos ay magtatanggol sa kanya. Sabi niya, amen. Praise God. Hallelujah! Mountains will be crushed in the name of Jesus Christ. Hallelujah! Ang labanan nung dati sa akin, pero nung ako'y tinanggap na ng Panginoon, at ako'y hinanap na ng Diyos, at tinanggap ko rin ng Panginoon, nalipat na sa Kanya ang labanan. Amen. Amen po ba mga kapatid? Palakpakan natin muli natin sa buhay. Praise God. Verse 48. And the Philistine moved closer to attack him, and David ran quickly towards the battle to meet him, reaching into his bag, and taking out a stone, he slung it and struck the Philistine on the forehead. And the stone sank into his forehead and fell face down on the ground. So David triumphed over the Philistine with a sling and a stone. Without a stone there in his hand, he struck down the Philistine and killed him. Verse 51. David ran and stood above him. He took hold of the Philistine's sword and drew it from the sheath. After he killed him, he cut off his head with the sword. When the Philistines saw that their hero was dead, they turned and run. Ano po ba mga kapatid? O sabihin ng mga kapatid, nung hinamon po mga kapatid, ni Goliath ang mga Israelita po mga kapatid, tumugol po sa hamon mga kapatid si David. At kung sumugod si David, sumugod din si Goliath. Naniniwala pa kayo mga kapatid, ang demonyo sumusugod din? Amen po ba? Ngayon sino sinusugod kayo ng problema mo, sabing amen. Pag sinusugod ka, sumugod ka din. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Parang iwan yung mga kapatid. Kung pala sa mga kapatid Amen po, nagsabong na po mga brothers and sisters. Amen po ba? Ano sa nito mga brothers and sisters? Para magamit tayo ng ating Panginoon. Para ma-release ang fullest potential po natin. At para magamit tayo mightily ng ating Panginoon. At ma-fulfill natin yung purpose natin. Hindi masayang ang ating buhay po mga kapatid. Hindi masayang ang ating hininga. Life, brothers and sisters, is not all about making money and buying and acquiring material things. There is more to life than just material things. There is a purpose for us to fulfill. Meron pong dahilan kung bakit tayo pinapahiram ng Diyos ng buhay. At huwag natin sayangin ang buhay natin po mga kapatid. Ang man ang ipagkatiwala, ipahiram sa atin ng ating Panginoon. Kailangan maggamit ka ng Diyos. Dahil kapag hindi na nagamit ng ating Panginoon, ikaw din, frustrated ka rin. Lagi kang disappointed. Lagi ka rin frustrated. Why? Kasi hindi ka nagamit po tuloy-tuloy ng maximum. Everybody say maximum. O sila ito mga kapatid. All of us, brothers and sisters, we must be committed. Everybody shout commitment. Commitment po mga kapatid. Ang kulang po. Amen po ba? Kaya yung mga talent po natin hindi nagagamit ng Diyos. Amen po ba? Si David po mga kapatid, committed siya hanggang hindi na napupugutan ng ulo. Si Goliath mga kapatid, hindi natatantanan. Amen po ba? All of us, brothers and sisters, amen po ba? All of us, we are called as conquerors of God. Sino po ang mga warriors dito magsabing praise the Lord? Pag sinabing warrior ka mga kapatid, amen po ba? Tagapaglaban ka ni Kristo mga kapatid, amen po ba? Kailangan maggamit tayo ng ating Panginoon. And all of us, we are called as giant killers. Amen. Mukhang isa lang yata, dalawa lang ng mga giant killers po mga kapatid. All of us, I'm going to say this out. You may not believe me, you may not be convinced with what I'm going to say right now, but I'm calling out the seeds that God has placed inside your body, inside your soul right now. You are a conqueror. You are a giant killer. Palakpakan natin ating Lord.
sa'yo pala. May mga bagay pala na nagagawa mo, akala mo hindi mo nagagawa. May mga bagay po mga kapatid, akala mo hanggang dito ka lang, lalo na sabi ng nanay mo, yun ang sabi ng tatay mo, yun ang sabi ng kaibigan mo, yun ang sabi ng mga kaaway mo, hanggang dito ka lang. Pero wag mong pakinggan ang sinasabi ng tao, pakinggan mo ang pinapasabi sa inyo ng Diyos, palagpakan natin ang ating Lord. Sabihin mo sa akin mo, may ibubuga ka ba? Mas marami ka pang ibubuga. Sino naniniwala? Marami pa siyang ibubuga, masabi, praise God! Hallelujah! Palagpakan natin ang ating Lord. Sabihin mo sa akin mo, malayo ang mararating mo. Sabihin mo sa katabi mo, lumaban ka lang. At merong lalabas sa iyong power. Palagpakan natin ang ating Lord, praise God. You will not realize how strong you are. Hindi mo marirealize kung gaano ka ka-gifted, kung gaano ka ka-skillful. Alam po mga kabalit, o sabihin ito mga kabalit, kailangan ng gulayan para lumabas yung talent, lumabas yung power, lumabas yung gift ng Lord. Kaya minsan pinapaintulog tayo sa gulayan po, hindi para saktan tayo, hindi para patayin tayo, hindi para takutin tayo, para lumabas, para tigain ng Diyos mga kabalit, yung mga gift at yung mga blessing na itinago po sa atin ating Diyos na yung nabuhay, palagpakan natin ating Lord, praise God. Sabihin mo sa katabi mo sa English, you are stronger than who you think you are. You are stronger than who you think you are. Ayun, sinabi po. You are much more stronger than who you think you are. Amen po ba? Why? Ang Diyos ang gumawa sa atin, hindi tao. Palagpakan natin ang ating Lord. Kung yung mga building nagigiba, kung yung mga tulay nawawasak po ng mundo yung mga kabalit. Kaya sila nawawasak. Why? Kasi gawa sila ng tao. Pero tandaan natin, hindi ka papaintulot ng Diyos sa isang pagsubok na hindi mo kaya. Why? Siya yung engineer mo eh. Palagpakan natin ang ating Lord eh. You are greater than what you are. You're a giant killer. Kung mo isipin wala kang pera, lagi kang walang pera, bakit ng araw, ikaw pa ang una-unang millionaire dito sa Singapore Church? Hallelujah! I'm calling out the seeds of greatness in you, in you, in you, in you. Hallelujah! God will use you mightily. God will bring you higher. You cannot imagine where God will bring you. You just have to believe. You just have to be in agreement with God. Makiayon ka lang sa kalooban ng Diyos. Makiayon ka, makiisa ka, makiwan accord ka sa Kanya. Magugulat ka. Isang araw, wala ka ibang nasabihin. Nakaya ko yun? Sabi ko na nga ba, palakpakan natin ang ating Lord. Hindi ba kayo natutuwa? Kung kaya ng Diyos na pinaglilingkuran ng Diyos at pinaglahay church? Hallelujah! Kaya alam mo po mga kabalit, ang mga blessing na yan ay nananatiling nasa loob ng hawla kapag kulang po tayo sa commitment. Amen po ba? Everybody shout commitment. Ano ba yung commitment sa Tagalog? Commitment na lang. Pag-isyon tayo mga kapatid. Amen po ba? Marami po sa atin po mga kapatid. Amen po ba? Huwag naman po tayo magagalit. Amen po ba? Minsan po, amen po ba? Yan po ang nawawala po sa atin kapag nahihirapan tayo, kapag tayo dumatanas ng mga pagsubok, nahihirapan tayo akatin yung mga mountains natin po mga kapatid. Ang gusto natin, sumuko na, mag-give up na, yung mga pangarap mo, ayoko na, ayoko na, ayoko na. Minsan maraming dalas po tayo mga kapatid. Ang ganda ng calling mo sa Lord, ang ganda ng plano ng Lord sa'yo. Pero dahil dinadaga tayo, natatakot na po tayo po, minsan umaatras na po tayo po in disappointment. And in the end, brothers and sisters, magugulat ka, it has been 20 years since you have dreamed. I dreamed the dream. Amen po ba? Ang pangarap ay nanatiling pangarap na lamang po, mga kapatid.
ayon ng ating Panginoon na ang pangarap ay manatiling pangarap lamang. The dream must become a reality. And I believe and declare in the name of Jesus Christ, today is your turning point. Palagpakan natin ang ating Lord. Praise God. Tandaan mo ng preaching na ito. Dahil magpapasalamat ka, may basta na nag-high sa ito. Palagpakan natin ang ating Lord. Praise God. Glory to Jesus. Hallelujah. But we must be able to overcome our weakness in our commitment. Maraming mag-asawa naghihiwalay. Why? Hindi dahil pinansyal ang problema. Yes, sabihin na natin kulang sa pera. But brothers and sisters, do you know that God will always provide? Amen. Hindi kayo tatawagin mag-asawa tapos iwanan kayo sa gitna ng Diyos. Pag tinawag ka ng Panginoon, pag yung provision niya, nakahanda na din. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hindi ka rin papupunta dito sa Singapore para makubos ka lang ng pera. Pinapunta tayo ng Diyos dito sa Singapore. Why? Kasi gagamitin tayo ng Diyos at pag mga ginagamit niya, pagpapalain niya. Everyone say amen. Everyone say hallelujah. I can feel the power of God. I can feel the anointing of God. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. You have a calling. You have a mission to fulfill. God is not dead. Jesus Christ is not dead. But our commitment might be dead. Ang Diyos ay buhay, pero yung commitment natin ay patay. Amen. Yan po mga kapatid, ang inaayos ng Diyos. At ang reason po mga brothers and sisters, nalulungkot ang ating Panginoon. Pinlet ka naman ng trabaho, bakit mag-resign ka agad? Binigyan ka ng asawa, mamaya iiwanan mo naman. Bibigyan ka ng anak, mamaya isusumpa mo yung anak na binigay sa'yo. Bibigyan ka ng magandang employer, mamaya ayaw mo na. Tapos pray ka ng pray sa Panginoon. Ang pagkukulang, wala na po sa Panginoon. Amen. Ang pagkukulang, minsan wala na rin po sa diabo. Ang pagkukulang, we have lack of commitment. Because talent minus commitment is equals to disaster. Pag ang talent, hindi mo dinagdagan ng commitment, disaster po mga kapatid ang mangyayari po sa atin. Minsan ang pamilya nasisira, nawawasak, dahil si babae, sa lalaki, wala namang commitment talaga. Kinasal, nag-try ni Boda, lumakad, amen po ba, nagpa-party. Pagtapos nun, wala na. Pagdating na isang pagsubok sa mag-asawa, hiwalay ka agad. Amen. Hindi po showbiz ang tunay na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Iba naman po mga kapatid, ay wala akong blessing sa Singapore. Lilipat naman ng Dubai. Ay wala pa, marami pa Arabo dito. Middle East yun eh. Marami pa Arabo dito, ayoko na. Ang ilipat mo nga kami, lilipat na ngayon ng Amerika. Ay marami Amerikano, yung English, ayoko na dito. Lilipat ka kayo sa Russia mga kapatid. Pagdating sa Russia, ayun po, na nuclear war na po mga kapatid. Wala ka na rin nakita, boy. Kasi palipat-lipat. Amen. Hindi naman po sa ano pa man. Minsan kasi sa church, ang lipat-lipat din po tayo sa church. Amen. Pag meron tayong hindi nagustuhan, o yung gusto natin kanta, hindi nakanta, o di kaya yung kukuha natin. Eh, gano'n. Minsan, hindi mo na nakamayan. Kasi doon kay pastor. Minsan po mga kapatid, hindi na bakit ng birthday, ganit na po mga kapatid. Kasi na commitment. Amen. Amen po ba? Pag medyo naamoy niya yung katabi niya, medyo nakaligo kayo ng umaga, kaya nag-overtime, ayoko na dito. Cheap naman itong church na ito.
Gusto ko si mga taga-Green Hills, mga karabing ko, mga kapatid, yung mga artista. Amen po ba? Ang tunay na church, hindi puro pwede artista. Kailangan balanse. May mayaman, may mahirap, may may palakpakan natin ang ating Lord. Kung puro artista yan, hindi ligtas yan. Amen. So ang tanong mga kapatid, paano ba natin gagamutin ang sakit na no commitment? Tanongin sabi mo, ano ba gamot? Amen. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Amen. Na kapag nakita ng Diyos yung commitment mo sa trabaho na, miski na malit ng sweldo mo, kaya ang itaas ng Diyos eh. Naniniwala ba tayo mga brothers and sisters na ano man yung ayaw mo sa asawa mo, but if you stick with her or him through thick and thin, may mapapalaon yung pagsasama? Naniniwala ba kayo mga brothers and sisters na kapag tayo po ngayon nanatili sa iglesia ng Tugad Pinagawin po mga kapatid, through thick and thin, kaya ang itaas ng ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Ipakita mo lang yung commitment mo. Amen po ba? Amen. Kapag mayaman ang boss mga kapatid, pero committed tayo, pero pag kuripot na, halos mainis na po tayo po mga kapatid. Hindi po, bra. Dahil iba magbukas ng pintuan ng Diyos, iba magbukas ang pintuan kapag tao ang nagbubukas. Amen. At hindi natin pwedeng buksan ang sinarhan ng Panginoon. Pero kapag nakita ng Diyos, na naiintindihan mo ang commitment, grabe, maluwag na maluwag ang pintuan ng langit. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Sasagutin na natin, God. Hebrews chapter 12, verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang sila ito mga kapatid, marami sa atin ay ningas pupon. Paki-English na yung ningas pupon. There's charcoal in the chimney. Pilipino. Ningas pupon po mga kapatid. We are very good starters, but we are never finishers. We never give 100% of ourselves to anything. That is why we never succeed. Success needs 100% of you. Sabihin mo sa kanila mo, kailangan 100%. Hindi pwede 50%. Hindi rin pwede 99%. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay mo, kailangan mo ng 100% commitment. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! We are fired up when we are starting, but when we encounter setbacks, when we encounter sufferings, we think it is not the will of God. Kapag tayo po ay dumanas po na isang setback, o di kayo dumanas ka na isang kahirapan, o kaya suffering sa iyong pangarap, may po ba, iniisip mo, baka hindi ito yung kalooban ng Diyos. May po ba? At dahil doon, may po ba, aatras ka ngayon, lilipat ka naman sa iba, lilipat ka naman sa iba. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay maging Christian tipaklong. Amen. Kaya yung mga Israelita, natakot sila. Why? Kasi nag-isip tipaklong sila. Ayaw yung promise nun eh. Tumirenso ka na. Nag-isip tipaklong. Tumalon-talon. Why? Kasi po, mga kapatid, ang utak natin, ganito kalaki. Amen. Pero kapag talon-talon, pinalilimit natin ang utak natin kasi nilipit ng utak ng tipaklong. Gano'ng maliit ang tipaklong? At gaano kaliit ang utak nun. Baka wala pa po mga kabal sa isang patak ng tubig po mga kabal. Pinaliliit natin ang ating isip kapag tayo po ay natatakot sa mga pagsubok. Palakpakan po natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Pag sinabi po natin commitment po mga kapatid, amen po ba? Marriage, amen po ba, needs commitment.
Family needs commitment. Pag sinabing tayo po ay nagsasama, baga sa mag-asawa po, amen po ba? Ang mag-asawa po ay nagsasama sa hirap at ginhawa, amen po ba mga brothers and sisters? Ito, gusto pa ba yun? Magsama sa hirap at ginhawa? Balita ko sa ginhawa lang, hindi na sa hirap eh. Amen po ba? Pero hindi po natin pwedeng pagbuhin po kasi ang Panginoon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi po natin pwedeng pairalin yung uso po mga kapatid. Palakpakan po natin ating referensya. Bakit po mga kapatid minsan, tayo po walang commitment. Minsan sa mag-asawa, walang commitment. Why? Because we always want only the dating. Di ba kapag kasal na po, may commitment na, pero kapag dating, yun ang gusto natin ng ligawan. Sino po ang nililigawan ngayon sa dating? Di ba, blooming po mga kapatid, excited tayo, may nililigawan ka, kaya na susupilyo, and po ba, kaya ng kakabango, and po mga kapatid, and po, laging tansya yung ano mo, yung gamit mo, amen po ba? Tapos yung pakupo mo, laging talagang yun, talagang pagod tayo po, sa boys naman po mga kapatid, kaya talagang parang grabe po mga kapatid, bisa kung pwede, manupan pa tayo mga kapatid. Talagang astig po tayo po, amen po mga kapatid. Amen po ba? Amen po ba? We never go beyond that dating point. Amen. Gusto natin yung ligawan. Gusto natin yung mga good things lang sa pagsasama. We only want the quiver and the liver. Gusto natin yung mga kinikilig ako. Pag hindi na ako kinilig, ay baka hindi ko na para sa akin. Amen. Pag hindi ka na kinikilig sa asawa mo, amen po ba? From Coca-Cola, naging litro na siya mga kapatid. Hindi na ako kinikilig, gusto ka tadyakan eh. Hindi lang isa pa, tadyakan ako din sa akin eh. Pag litro na yan, hindi na Coca-Cola yan eh. Amen po ba? Amen. Why? Kasi, ang hinahanap-hanap natin, yung ligawan eh. Amen. Ganun din sa trabaho minsan, excited tayo magtrabaho. Kapag una magtrabaho. Amen. Excited tayo. Kapag bago yung employer mo, talagang mega linis ka, mega pa-impress ka. Amen po mga, pati ibig ng aso, sinusuntigan mo. Pag pa-impress ka eh. Amen. Kasi nito mga kapatid, ang pa-impress, ay hangganan lang yan. Amen po mga kapatid, may hangganan lang ang pagpapa-impress. Kung baga sa ligawan po mga kapatid, pa-impress lang tayo ng pa-impress. Amen po ba? Naalala ko mga kapatid, dati pa-impress pa ako mga kapatid. Amen po ba? Pag maliligaw ka, isuserve mo pa yung pagkain sa kanya. O, di ba? Pero kapag kasawa mo siya, mamaya ka kumain. Palakpakan natin ang ating mga presence. O sa nito, minsan ay iipit tayo sa pa-impress. Pag sinabing pa-impress, ano ba pwede mong gawin sa akin? Amen? Ano ba pwede mong gawin sa akin? Amen? Pababa ako ng pinto, pababa ako ng kotse, bubuksan ako ng pinto. Pa-impress ka na yun. Diba? Mega chocolates ka na yun. Hindi ko ba, lalo mag-i-rera mga kapatid. Amen? Pa-impress. Pag saan pa-impress po mga kapatid? Minsan sa relasyon po, amen po ba, nananatili lang tayo sa first part of trying to impress. Amen? But we don't seem to move beyond that place. Amen po ba mga kapatid? Pag saan pa-impress mga kapatid, ano bang pwede kong gawin sa akin? Amen po ba? Minsan ganoon din po tayo sa tao. Pag nakita natin yung tao, ano bang pakinabang ko dito sa tao na ito? Pag may pakinabang ko sa kanya, friends kami. Pag wala akong pakinabang sa kanya, babayo, i-unfriend mo ito. Amen po ba mga kapatid? Palakpakan po natin ang aking Panginoon. Minsan sa tao, pa-impress tayo mga kapatid. Pag-iiligawan, pa-impress tayo. Pero pag asawa natin, impress na tayo mga kapatid.
Minsan sa trabaho, pag unang pasok natin sa trabaho, impress tayo. Pero pag dumating na po yung 6 na buwan, ayun, tinatamad ka na, mamaya, palagi ka nang late. Hindi ba? Sa unang pasok ng trabaho po, mga kababay, grabe. Amen. Ang pasok ko alas 8, alas 7, nandun ka rin. Nagmamakmak na pa din. Amen ko ba, pa-impress ka? Pero pagdating po, mga 3 araw po, ayan na, tinatamad na mga kapatid. Amen ko ba? Why? Kasi po, ang mentality natin, amen po ba? Gusto natin, I just want things for myself. Amen? Minsan sa pagsasama, ano kung papakasalan kita, kasi I need something from you. May kailangan ako sa'yo. Maganda ka kasi, may sexy mo, may pera ka, may credit card ka, may mamanahin ka, amen po ba? Amen po ba? Dito ka sa Singapore, magiging tiyara ko agad, magiging Singaporean ako. Amen po ba? Papatag ako sa'yo. Amen po ba? Why? Kasi we want things for ourselves. Amen? Pag nakuha natin yung gusto natin, amen, wala nang nalungkot na po tayo, mga kapatid. But brothers and sisters, amen, commitment is not like that. Pag sabi you are committed, amen, I give you more than I take from you. Amen. Pag sabi you are committed to that person, amen po ba? Amen. Meron siyang binibigay sa iyo at meron ka rin binibigay sa kanya. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Hindi na ubra. Take ka lang ng take. Amen po ba? Take lang tayo ng take, mga kapatid. Walang commitment na pag-take ka lang ng take. Amen. Ganon din po sa church. Hindi rin po tayo pwede, mga kapatid, na take lang tayo ng take sa church. Amen po ba? Pagpunta natin, okay, pastor, mag-preach ka na. Pagka-preach na kayo, umuwi na po, mga kapatid. Kailangan po, mga brothers and sisters, pag nag-take tayo, we have to give back. Amen. Amen? Anong pakiramdam mo kapag may kaibigan ka? Lagi lang siya dumidikit sa'yo kasi may kailangan lang sa'yo. Amen po ba? Walang magiging commitment sa inyong dalawa kapag taker ka lang. You must be a giver, and then you can take. Palakpakan po natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Anong pakiramdam mo kapag yung opisina mo, wala kang pinag-overtime, hindi ka naman binabayaran, hindi ka naman na-appreciate? Kahit ang sila ng text sa'yo, ayaw ka, alma ka, why? Kasi hindi nagiging symbiotic, hindi nagiging balance. Sabihin sa akin, kailangan balance ka. Ang susi ng commitment, kailangan merong reciprocity. Everybody say reciprocity. Hindi pwedeng puro kapakabig. Ouch. Hindi po tayo pwede po na puro tayo pakabig. Amen. Miski na super Christian yan, pag encourage na yan, isang araw mapapagod din yan. Amen. Gusto niya pag in-encourage ka, isang araw i-encourage mo rin siya. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Ganun po ang buhay. Palakpakan po natin ang ating Lord. Praise God. Hindi tayo pwede mag-take advantage over our brethren, over your wife, over your husband, over your job. Amen? At kapag wala ka lang mag-take advantage sa kanya, iiwanan mo na siya. Hindi po ubra po, mga kapatid. And if we will always do that, brothers and sisters, we will be in a perpetual cycle of disappointment, discouragement, mga kapatid. Why? Because we never learn how to give. Amen. Ganon din sa Panginoon. God is giving us. But what does God get from us? Amen. Binibigyan tayo ng Panginoon ng buhay. Binibigyan tayo ng strength ng ating Panginoon. Pinapatawad niya yung mga sins natin. Inahahon niya tayo. He is opening doors and opportunity for us. What does He get back from you? Kaya nga, last week, 2 weeks ago, pinag-aralan natin yung return of investment. Ang gusto natin, may return on investment tayo sa Panginoon. Ang Panginoon, naghahanap din ng return on investment sa atin.
Amen po ba mga kapatid? Ano ba napapala natin sa Panginoon? Ang dami natin napapala sa Panginoon. Araw-araw, minuto, binibigyan tayo ng hininga ng ating Panginoon. Hiningingatan niya tayo. Hiningingatan niya yung mga anak natin. Binibigyan tayo ng trabaho. God is feeding and providing and taking care of us 24 hours a day, including sleep. Habang natutulog ka, pinapatibok ng Diyos ang puso natin. Habang natutulog tayo, pinapagalaw ng Diyos yung mga baga natin. Habang natutulog tayo, iniingatan tayo ng Panginoon. Yun ang pakinabang natin sa Diyos sa buhay. Ang tanong, ano ba ang pakinabang ng Diyos sa atin? Amen. Minsan, ang pakinabang lang ng Diyos sa atin, magpunta tayo, umupo tayo dito mga kapatid, makinig tayo ng preaching, ipakita natin yung mukha natin. Pag mamaya-maya, kung alis na tayo, next week, wala na naman tayo. Ouch. Palapakan po natin ang ating pagkakas. God will not give us more if He cannot see that there will be no reciprocity from us. Amen. Kung gusto mong bigyan ka ng Diyos, dapat matindi rin ang ibinibigay mo sa Panginoon. Amen. Amen. So, parang sa lang nakakaralan ng Amen. Huwag po sana mag-resign po yung mga Amen Board of Trustees ng To God be the Glory. Palakpakan po natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. You have to give as much as you take. Amen. You must be a giver. What do you give? With good teaching. What do you give in return? Amen. Minsan ang mentality natin, kailangan lang ako bigyan. But brothers and sisters, that is a social, yung poverty mentality. Pag may poverty mentality po tayo mga kapatid, ang isip natin, ako nalilimos ako, tengi, ako'y karapat-dapat bigyan lang. But brothers and sisters, ayaw ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng poverty mentality. Ang gusto ng ating Panginoon, we must have a prosperous mentality. Hindi ako bibigyan, ako ang magbibigay. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah! Praise God! Ito ang susi para i-bless ka ng Diyos. This is the key so that God will give you more. Amen. That is why all of us, brothers and sisters, God wants us to serve Him. God wants us to commit to Him. Whatever God gives you, you are accountable for that you give it for the glory of God. Dapat may ibigay ka sa Panginoon. Dapat may ialay ka sa Panginoon. Hindi lang basta kuha ka ng kuha sa Panginoon. Amen. Kung baka sa bangko, hindi ka pwedeng mag-withdraw. Kung wala ka, dinideposito, palakpakan natin ang ating Lord. In fact, hindi ka pwedeng mag-withdraw nang wala kang pinupondo. Ang gusto natin, mag-withdraw lang na mag-withdraw sa Panginoon. Amen. We want the inspiration. We only want the inspiration. But where is your impartation? Amen. If you want the inspiration, you must provide some impartation. What is in you that God placed in you that you haven't used for the glory of God? Amen po mga kapatid. Yan ang ating pagkukulang sa ating Panginoon. We are takers. We are not givers. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And guess what? If that character is not improved in us, any relationship that we are going to end up with is gonna be a disaster.
Why? You're just gonna do what you did to your church to that wife or to that husband. You're just gonna do the same thing to that new job. You're just gonna do the same thing to that new friend. You're just gonna do the same old thing over and over again. Just a different place, a different time, and a different scenario. But it's the same thing. And you wonder why God is not blessing you. And you ask the question, why God is not promoting you. Why? Because there's a defect in our character. Amen po ba? And we have to arrest and suppress that I want to take attitude in order for God to give you more. Because God will not entrust His riches and infinite riches if He cannot see any change in our character. Kapag puro tayo pakabi, hindi tayo bibigyan ng kaibigan ng Panginoon. Why? Kasi sasaktan mo lang siya. Magiging selfish ka lang sa Kanya. Hindi ka bibigyan ng anak ng Panginoon. Why? Kasi you cannot start a family if you just keep thinking about yourself, that you have to be you. Amen. You cannot, if you want to only think about yourself, amen, God will not give you a wife or a husband. Why? Kasi sisirain mo lang yung buhay niya eh. Why? Kasi parang linta. Alam niyo ba yung linta? Amen. Yung linta, mga kawal, pag nakikit, higop lang ng higop yan. Amen. At kapag humigop ng humigop po, isang araw po, tutok po, namamatay po yung linta. Sobrang nahigop yan yung mga kapatid. Amen. Ayaw po ng aming Panginoon na tayo po ay maging spiritual riches. Amen. Hindi naman sa nakuman mga kapatid. Amen po ba? Marami na po mga example po. Amen. Marami na lumakid na kilala. Amen. Nag-join na ng church. Why? Kasi tutulungan ako, bibigyan ako, tutulungan ako mga kapatid. Hindi po ganyan ang gusto ng ating Panginoon. We cannot get into a relationship or a job or any situation that we just want to suck things. We are not, God does not want us to become spiritual suckers. Tagahigop ka lang. Amen. Ayaw ng Panginoon ng linta. Pati ikaw, ayaw rin ng kaibigan ng linta. Amen. Ayaw rin ng asawa na linta lang sa'yo. Kaya ka lang kinakasama kasi may pera ka, kasi maganda ka. Pero kapag pangit ka na, iwanan ka lang. Ayaw ng Panginoon po. Ang gusto niya mga kapatid, amen, gusto niya pagyamanin ang buhay natin. Pero pagyayamanin niya, kapag naintindihan mo na kailangan baguhin natin ang ating mga ugali. Palakpakan po natin ang ating Lord. Praise God! One of the areas of our lives that we have to be fully committed po mga kapatid. In Mark chapter 12, verse 29 to 30, the most important one Jesus answered is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Naniniwala pa kayo sa lakang Diyos? Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. But remember this: the first commitment is the commitment to God. And our commitment to God must be 100%. Ang nanay mo, pinaluto ka ng tinola, ang tatay mo, dinala ka sa kubaw, ang Diyos nagbigay siya ng buhay. Amen. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. God gave you life. And the number one thing that you have to be committed to is you must be committed to your God. Amen. Because if God is not committed to us, anytime He can take away our breath. Amen. Isang oras po, isang kalapit lang ng Panginoon, pwedeng mawala ang buhay po natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Lord. Praise God. God deserves a certain degree of commitment from us. Amen. And how do we show our commitment?
commitment to God, we commit to our church. Committed ka sa tugad ng glory. Hindi ka palipat-lipat. You cannot afford to have 10 churches. You cannot afford to have 10 churches. You cannot afford to have 10 wives. You cannot afford to have 1,000 husbands. Why? Because I take my commitments seriously. Importante sa akin ang commitment ko. Importante sa akin yung commitment ko sa Diyos. Importante sa akin yung ministry ko. Importante sa akin yung paglilingkod ko sa Panginoon. Dahil kaya lang ako binubuhay ng Diyos kasi may plano pa ang Diyos sa akin. Palakpakan natin ang ating Lord. Ang ministry na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, mahalin mo yan at kapatid mo yan ang buhay mo. Dahil buhay ng Diyos ang dahilan kanya tayo nagka-ministry. Kanya mahalin mo ang ministry mo. Palakpakan natin ang ating Lord. Hindi pinagpapalit yan. Amen po ba? Ganun ka-importante ang salita ng Diyos. Ganun ka-importante po. Minsan kapag may birthday, barkada, ay naunawa naman ng Panginoon. Amen. Huwag po tayo magagalit. Amen po ba? Pag tayo po naman ay nagka-problema, ay, sana manuwaan mo rin ako, hindi ka na nagbigay ng time sa akin. Amen po ba? Ay, Lord, tulungan mo ko na sa nasaan ako ng piso. Ay, sorry. Ang bagal mo eh. Amen po. Slow kay slow. Amen po ba? We must be committed to God. That's number 1. Number 2, mga kapatid, the direction na po natin. 1 Peter chapter 2, verse 17. Show proper respect to everyone. Love the family of believers. Fear God. Honor them. The first commitment is commitment to God. The second commitment is commitment to your family. You cannot be married to 1,000 wives. You cannot be married to 1,000 husbands. Amen. You cannot be best friends for everybody. Amen. You're a nice fellow. But we cannot be best of friends. Amen po ba? Because kapag sinabing kaibigan kita, lahat ng oras, kapag nangailangan ka, naandyan ako. And I cannot be there for 1,000 people. Ganun ka-importante kapag tinawag kitang kaibigan. Pag sinabing kaibigan mo ako, maasahan mo sa hirap at ginhawa. Kaya ka nang iwanan, pero ikaw, hindi kita iniiwanan. Ganyan ako makipagkaibigan. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Pero ako na kung makipagkaibigan ko, hindi na ito yung tunay. At napalad ka kapag ikaw naging kaibigan mo. Amen. Pahalagaan mo naman yung pagiging kaibigan natin. Amen po ba? Ako naman ay mga ilangan. Ako naman ay bumigay ng tulong. Hindi mo naman ako hihindihan. Amen. Hindi ka puro pangabig. Ako na rin. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Ganun po ka-importante ang commitment. Amen po ba? Ganun ka-importante ang commitment. Marami mag-asawa. Amen po ba? Ang gaganda ng kanilang mga kasal. Pero, sa dulo, nag-iiwalay din. Why? Ang nawalang bagay, hindi naman pera, hindi naman yung ganda, nawalan ng commitment sa isa't isa. Amen. Ibang tao po, mga kami nagpupunta ng church. Sige, makikinig ako sa pastor na yan. Kailangan ma-impress niya ako, no? Amen. Kaya minsan kapag na-evangelism, stress din ako eh. Ano kaya i-impress ko si sister? Ano kaya si brother? Pero ang naman pa-impress ko sa kanya, hindi naman bumabalik. Why? Kasi nagiging meditation ako. Amen po ba? Hindi tayo maliligtas kapag nilugod natin ang tao. Maliligtas tayo pag nilugod natin ang Diyos. Kung makikita niya ang commitment natin, palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! And what we have to commit to God is not our externals. What God requires from us is our
maging kaibigang tunay. Ibigay mo yung 100% ng isip mo, 100% ng lakas mo, 100% ng espiritu mo. Dahil kung ako, makikipagkaibigan sa'yo, hindi rin ako magiging kalahati sa'yo. Sino po ang gusto makipagkaibigan kay Kristo sa sarili mo? Kapag nakipagkaibigan ka sa Panginoon, hindi kalahati ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Lord. Pagtulong ng Diyos, all the way! Sabi mo, all the way. Kailangan all the way. Hanggang dulo, hindi ka bibitawan ng Diyos. Huwag mo rin siya bibitawan. Amen po ba? Kung hindi, kailangan po at madalas, minsan nawawala ka sa akin. Pwede ko ibigay yung talent ko. Pero yung bulsa ko, hindi ko kaya ibigay yan. Ouch. Amen po ba? Parang tahimik na naman tayo mga kapatid. Pastor, pag ganyan ka naman magsalita, hindi ako siya. Palagpakan natin ang aking Lord. Amen. Pwede ko ibigay yung talent ko, mag-free ako. Hindi rin pwede. We have to make the time for God. Eh, pastor, yung trabaho ko, hindi ako makapag-survey, hindi ako makapag-church kapag Sunday, hindi ako makapag-practice ng choir. Kasi busy ako. Eh, pag-pray mo sa Lord that God will make a way even if there's no way. Magugulat ka, biglang babalik yung boss mo. Okay, you can go ahead so that you can worship and praise your God. Palakpakan natin ang ating Lord. Pag umamal siya, kapalitan ng Diyos, yung employer mo na mas mabait, mas matalino, at mas maganda magbigay. Palakpakan natin ang ating Lord. At kung hindi ka magbigay ng bagong employer, anong malay mo? Ikaw ang magtatayo ng sarili mong business. Palakpakan natin ang ating Lord. I'm going to say, brothers and sisters, the limits of God are boundless. Everybody shout boundless. Walang hangganan kayang gawin sa'yo ng Lord. Ang tanong, anong kaya mong gawin para sa Kanya? Amen. Minsan po mga kapatid, sa attendance pa lamang po, minsan tinatanong tayo. Pag tayo bago tayo mag-church, nakatingin tayo sa ulap, uulan ba o hindi? Amen. Eh bakit sa opisina, miski na bumabaan, nasasagwan ka pa eh. Para makapasok ka lang eh. Hindi po ba? Minsan po, parang mabigat ang katawan ko, masakit ang katawan ko. Pero pag tumawag yung British, titindahan na sa rin, grabe, bigla ka nagkaroon ng lakas eh. Grabe, miski 10 hours, mga lang, overtime, walang problema. Kasi $15 per hour. Nawala yung lagnat. Huwag po tayo magagalit. Nakikita po ng Diyos yan. Palakpakan natin ang ating Lord! Woo! Ano natin? Woo! Ano natin? Praise Him! Okay, yan ang bulan natin, mga kapatid. Tapos nagtatanong tayo sa Panginoon, Lord, bakit walang nangyari sa buhay ko? Eh, wala naman nangyayari sa'yo eh! Palipag-ilpag ka, wala ka naman commitment eh. Kuha ka ng babae, kuha ka ng asawa, tapos iwanan mo lang. Tapos pupunta sila ng isang dosena. Amen po ba? Pagkano ka sa trabaho, pag nagkakalita ka, ayoko na, I don't want one, because you broke my heart. Providing for your family does not depend on your emotions, no. You're going to put your provision or your family supply on the edge because of what you feel. That is why God said, I need your insides. I need the way you think. I
Why? Because I have the mind of Christ. Palakpakan natin ang ating Lord. Pag pinag-kinang na-employ mo yung emotion mo, ano ba? Hindi ka nagpapasyag ng plato, makakalaman ng bukas ang pisyapo. Sa San Jose na mga kabalig, isa lang hindi mo nabasag mga kabalig. Amen. Ay, sa mga galing tayo mga kapatid. Pero sa ating Panginoon, lalo kang ginagawa ng masama, lalo mo nang gawa ng mabuti. O sabihin ko, instead na basagin yung plato, sabihin ko ba, lalo mo pahugasan, o ba gusto mo pakintamin ko. Amen. Amen. Ang ginagawa natin, sinusuklan natin ng masama, yung gumagawa sa atin ng masama, kaya lalo tayo nagiging masama. Kung kapag ibinigay mo yung emotion mo sa Panginoon, Lord! Ibibigay ko yung inis ko, ibibigay ko yung galit ko. Instead na magpura ako, instead na sagot-sagotin ko siya, I will hold my peace. May pag-repray ko siya. Ang kulot kayo sa harap, I'm thinking about you. What I said, what I've done. Amen. Eh, gawin ng manager ko eh. Amen. Tuwan-tuwa ako, umalis na siya eh. Tawag sa akin si Parot. Kasi malaki ilong niya. Kasi pinahirapan niya yung buhay ko. Amen po ba? Naniwala ba kayo? Mayroong tao tatapat sa atin para inisin lang tayo. Talagang makalibad-bala na talaga sa kanya. Amen. Tinumad siya ng Panginoon sa akin. Ang sabi sa akin, wala ka ibang gagawin kundi magigpitan ng mga basura. Ang pambihira! Ako pag-iligpitin mo ako ng basura. Kapag nag-iligpit ako, kalagtadyakan ko yung mga basura pumakas sa inis ko. Tapos nung lumipat na ibang kumpayo, grabe palitena ko, pumapalakpak. Yes, man! Answered prayer ako. After 1 year! Stop nurse lang siya, naging manager ko ba? Sabi sa akin ng mga kasama ko siya na ba? So how? Sabi ko sila, so how, ikaw ba? Okay, no choice wa. Oh, kasi nito, kailangan isuko mo yung mind mo, suko mo yung heart mo, suko mo yung spirit mo sa Panginoon. Lord, bahala ka na! Isang araw mga kapatid, nakahanap na naman siya ng pagkakataon para sermonan ako. Sinermonan niya ako mula ulang na pa! Sabi ko talagang kulang na lang po mga kapatid. Bumili ako ng hawa sa raon. Ilalagay ko siya sa parot doon mga kapatid. Sa inis ko, ilalagay kita sa parot ka! Kaya lang ko ng may tinola, gagawin kitang tinola. Amen. Sabi na. Kaya ano siya? Sabi na, bahala ka mo. Tinanong siya. Is this how you want to start our day? Please, everyone's but we have to be friends first because I spend 8 hours of my time away from my family to be in this office. Do you think that if I'm angry with you, you argue with me, you think you will enjoy the 8 hours? Is this the way to work this day? I-enjoy ko siya. Pero sa totoo mga kapatid, gusto ko nung yung ginawa kayo na talagang gusto ko isbak eh. Yung pwede pa eh. Para yung parot niya talagang tumulit na mga kapatid. Isang araw po mga kapatid. Pwede sa akin. Amen. Ewan ko lang bukas. Wala po siya pwede sa akin. Pag pina siya inutos sa akin, excuse me, please do this. Nangungupo pa, kung meron ang photo ko sa English, nagpuan-opo na po yun. Kung nasis po, pa? Amen. Alam ko yung mga kabigatan ka ngayon. Gusto mo lang kayo sinaksakan mo. Tawag ko na sa ulo, gusto ng putukin, gusto ng patilin ko. Yung niya dahil may nakita ng puto, hindi mo na gusto sa iyo yung utak niya, gusto mong kaya yung mga kapatid. Yan ang pinakasabi ng Panginoon. Huwag mong basahin. Kung gusto mong makakita ng sisiw sa ito, huwag mong basahin. Tuloy-tuloy niya. Amen. Minsan gusto natin apurata agad. Akin ang sisiw! Labas, ang buka. Why? Kasi wala tayong commitment. Kasi wala tayong commitment.
hinaharness ang commitment. Anong ginagawa ng inahin? Inuupuan. Para yung sisig o yung isa. Tweet, chicken joy. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Hallelujah! Praise God! Commitment lang ang kailangan mo, sister. Commitment lang ang kailangan natin, kapatid. Commitment. And last but not the least, we must be committed to our dreams. The Bible says in the book of Philippians chapter 3 verse 14, I press on towards the goal to win the prize which God has called me heavenward. Commitment. Kailangan natin na commitment sa ating mga goal. Sino may mga pangarap na sabing amen? Sino may mga pangarap na sabing praise the Lord? Ano mga pangarap? Hindi nakikinig. Well, kasi may tinag-check mga kapalita eh. Kailangan po natin ang commitment sa ating mga goal. Sino po may pangarap na rin sabing amen? Kaya ka ng pangarap, bibigyan ka ng pangarap ng Panginoon. Maganda, mataas, malawak ang plano sa atin ng ating Panginoon. Palagpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Okay po, mga kapatid, masilay na tayo lahat, mga brothers and sisters, at sana po, yung mga talent natin, yung mga gifts natin, yung mga skills natin ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen. Dapat pawalan na natin sila sa selda ng commitment. Kailangan po tayo mag-commit sa Panginoon. Commit to your God, commit to your church, commit to your family, and commit to your goals. Commit your talents before the Lord. Amen. Awit na tayo sa ating Panginoon.